Maya, pinatawag na ako ni Mami sa ibaba. Kumain na kami sabay-sabay. Ang iba ko pang mga kasamahan ay papasok na sa bar. Nang makaalis na silang lahat, kami ni Mami Irene ang naiwan dalawa. Habang nag-aaral ako ay sumasayaw naman ako tuwing Biyernes at Sabado ng gabi. Marami na rin akong nakilala at naging kaibigan. At tuwing sasampa ako sa entablado sa saliw ng musika, ay dumadagundong ang loob ng bar. Hiyawan, tilian, at may mga sumisipol. Dumadating na din sa puntong hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa ko. Pakiramdam ko, napakarumi ko na. Pero wala akong choice, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Iniisip ko na lamang na hindi rin naman ito habang buhay. At ang isa pa, si Mami Irene. Hindi ko siya kayang iwan. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hanggang isang araw, paglabas ko ng eskwelahan, nakita ko si Tita Rose. Inaabangan niya ako. Gusto daw niya ako makausap, kaya inabangan niya ako sa paglabas ko. Niyaya ko si tita sa katabing karinderya at nagmeryenda muna kami. At habang kumakain, nagkwento siya sa akin. Sabi niya okay naman daw sila ni tito. Matapos ang pangyayari noong nahuli niya kami, ay nagtangka siyang umalis ng bahay at iwanan si tito pero pinigilan siya. Kaya muli silang nagsimula. Magmula nga noon ay nagbago si tito. Bihira na daw itong uminom ng alak at madalas sa bahay na lamang. Kinamusta ako ni tita at nagtanong siya kung sino ang nagpapaaral sa akin. Sabi ko, may bago na akong trabaho tita. Medyo okay naman ang sahod kaya eto nakapag-aral ako. Natuwa naman si tita sa mga narinig niya sa akin. Nagtanong din siya kung may syota na daw ba ako. Sabi ko wala pa dahil nakafocus ako sa pag-aaral at sa trabaho. Hindi na nagtanong pa si tita kung ano ang trabaho ko. Mabuti na rin kung ganon dahil ayoko namang magsinungaling dahil wala naman akong balak na sabihin sa kanya kung anong uri ng trabaho ang meron ako. Nag-aalala daw si tito sa akin, baka daw kung saan na ako nakatira. Kaya pinahanap niya ako sa kanya. Gusto daw humingi ng pasensya ni tito sa akin at pwede naman ako bumalik sa kanila kung gusto ko. Nagpunta daw siya sa dati kong pinapasukang trabaho sa ice plant. At may nakapagsabi sa kanya na nag-aaral nga ako. Nang mag-resign kasi ako, ang idinahilan ko ay mag-aaral na ako at nabanggit ko pa ang eskwelahang pinapasukan ko. Kung kaya natuntun ako ni tita. Kaya sinabi ko na lamang kay tita na baka matagal pa bago kami magkita ni tito. Humingi din ako ng tawad sa nagawa ko. Di naman nagtagal ay nagpaalam na si tita na aalis na. Pero bago siya makaalis ay inabutan ko siya ng pera. Hindi ko alam kung magkano. Basta hinugot ko na lamang ang lahat ng laman ng wallet ko. Nagulat nga si Tita Rose, sabi niya, "Ang laki nito Ron. Baka mas kailanganin mo pa to." "Sa'yo yan tita. Para makatulong, hayaan mo kapag makapagtapos ako, matuloy sa pagsampa ng barko. Papadalhan ka agad kita ng pera." Sabi ko pa kay tita. Todo ang pasalamat ni tita at alam kong kailangan niya ng pera. Nakangiti siyang umalis hanggang makasakay na ng jeep. Ako naman na makalayo na siya ay tumawid na ako sa footbridge dahil sa kabila ako sasakay ng jeep pauwi sa amin. At pagdating ko nga sa tinutuluyan ko,
Nagpahinga na muna ako dahil maaga pa naman at Martes pa lamang kinabukasan. Nag-FB na muna ako at nagtaka ako dahil mayroong nag-send ng friend request sa akin. Noong una hindi ko maintindihan ang pangalan na sa tingin ko ay foreigner o taga-ibang bansa. Kaya tiningnan ko na lamang ang profile niya para makita ko kung sino talaga siya. At nagulat ako na malaman kong si Adeline pala. Na-excite ako bigla. Si Adeline nga, na binaliktad lamang ang spelling ng pangalan. Inisa-isa kong tingnan ang mga in-upload niyang mga pictures at namangha ako sa ganda niya. Sa unang tingin ay si Diana Subiri. Kaya kaagad ko itong in-accept at dahil naka-online siya, kaagad siyang nag-chat sa akin. Sabi niya, "Hi, kamusta?" Halos mamali-mali ang spelling ng tinatype ko sa pag-reply sa chat niya. Dito na kami nagsimulang mag-usap ni Adele. Sabi niya, umuwi daw siya sa province noong pagka-graduate niya ng high school at bumalik din ng Maynila para mag-aral ng college. Siya lamang daw at naiiwan sa probinsya ang mga magulang niya. Nagbo-board lamang daw siya dito. Ibang-iba na daw ako. Dati daw sobrang tahimik ko. Ngayon naninibago siya. Maya-maya tumawag na siya. Nag-usap kami sa video call. Halos hindi ako makapagsalita dahil parang mas gusto ko na lamang na titigan ang itsura niya. Kaya sabi ko sa kanya, "Adele, alam mo bang mula pagkabata wala na akong ginustong babae kundi ikaw lang?" Nagulat at natawa na lamang siya pero alam kong kinilig din siya. Paano daw nangyari napakatahimik ko. Sabi ko pa, kaya nga hanggang ngayon wala pa rin akong girlfriend. Matagal kitang hinanap, kaya lang hirap din ng kalagayan ko. Naghanap muna ako ng trabaho, ang akala ko nga hindi na ako makapag-aral. Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap ni Adele. Masayang masaya ako, Kuya Roms. Halos 2 oras ang itinagal ng pag-uusap namin. Nalaman ko na hindi naman din kalayuan ang tinutuluyan ni Adele. Tinanong ko siya kung pwede ba kami magkita. Pumayag naman siya basta daw Sunday para wala siyang pasok sa school. Nagkasundo kami na sa darating na linggo ng hapon, magkita kami. Maya-maya, pinatawag na ako ni Mami sa ibaba. Kumain na kami sabay-sabay. Ang iba ko pang mga kasamahan ay papasok na sa bar. Nang makaalis na silang lahat, kami ni Mami Irene ang naiwan 2. Kaya nagtanong ako kay Mami kung bakit hindi siya sumama pumasok sa bar. Mahinahon akong kinausap ni Mami. Pakiramdam ko, may importante siyang sasabihin sa akin, kaya nakinig ako. Bumuntong hininga muna siya. "Ron, pinagbawalan kasi ako ng doktor na magtrabaho lalo na ang magpuyat. Lumalala daw kasi ang sakit ko." Nagulat ako sa narinig ko kay Mami. Hanggang ipinagtapat sa akin ni Mami na may brain aneurysm daw siya. Nalungkot ako sa nalaman ko. Hindi ako makapaniwala, napakabait ni Mami sa amin, lalo na sa akin. Kaya tinanong ko siya kung ano ang kailangan para gumaling siya at para magawan ko ng paraan. Wala na rin kasing pamilya si Mami. Hindi na siya nag-asawa uli magmula nang umalis siya sa kanilang probinsya. Nilayasan niya ang kanyang asawa dahil sinasaktan siya nito. Mabuti na lang at hindi sila nagkaroon ng anak. Nagpunta na lamang siya ng Maynila at nagtrabaho sa bar. Hanggang sa may nakilala siyang Bex at naging kaibigan niya na nagmamanage ng isang gay bar.
Nang tumigil siya sa pagtatrabaho sa beer house ay tinulungan na lamang niya ang kaibigan na mag-manage ng gay bar. Kung kaya, dito siya ngayon. Saglit akong natahimik sa mga kwento ni Mami. Tumayo ako at niyakap ko siya. Pinaramdam ko sa kanya na mahal ko siya, na nandito lamang ako sa tabi niya. Ipapagamot natin ang sakit mo, Mami, sabi ko. Pero sabi daw ng doktor, maliit lamang ang chance na gumaling kahit maoperahan siya. Kaya wag na daw, sabi ni Mami. Ang gusto lamang sana niya ay makitang maayos kaming lahat. Hanggang dumating na ang araw kung saan magkikita na kami ni Adele. Excited ako kahit wala pa akong tulog ng araw na yon dahil pumasok pa ako sa trabaho ko sa bar noong gabing yon. Maaga akong dumating sa isang kainan sa Pasay na kung saan kami magkikita. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Adele. Sobrang ganda niya. Kung maganda siya noong bata, mas maganda siya ngayon. Maputi, matangkad at sexy. Malayo pa lang, nakita at nakilala ko na kaagad siya. Nakangiti siya habang papalapit sa akin. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Muli na naman kaming nagkakamustahan kahit kagabi lamang ay magka-chat kami. Sarap ng pakiramdam ko habang nasa harapan ko si Adele. Pakiramdam ko walang ibang tao sa paligid namin, kundi kaming dalawa lang. Noong araw na yon, Kuya Roms, hindi ko na pinalampas ang pagkakataong kasama ko siya. Ipinagtapat ko sa kanya na mahal ko siya at hindi naman ako nabigo dahil sinagot naman niya ako at naging girlfriend ko siya. Sinulit namin ni Adele ang araw na magkasama kami. Namasyal kami at pumasok kami sa bahay na walang kusina. Pinakain ko siya ng banana cue at pinakain din niya ako ng kanyang dalang mga prutas na melon at pinya. Halos gabi na kami natapos at makauwi ni Adele. Nagtuloy ang maganda naming relasyon ni Adele. Tuloy ako sa pagtatrabaho sa bar at sa aking pag-aaral. Inilihim ko ito kay Adele at inalagaan ko pa si Mami, Irene. Hanggang sa dumating na ang panahong malulungkot uli ang kabanata ng aking buhay. 4th year college na ako nang bawian ng buhay si Mami Irene. Sobrang sakit ang mawalan ng isang inang kagaya ni Mami. Nalungkot ako at dinibdib ko lahat. Ibinuhos ko ang oras ko sa pagsasayaw sa bar. Nakalimutan ko nang meron pala akong girlfriend, si Adele. Nawalan ako ng panahon at oras sa kanya dahil madalas nasa bar ako at sa pag-aaral ko. Hanggang isang gabi sa pagsampa ko sa entablado at sa bawat paggiling ng aking katawan ay may babae palang nanonood sa akin. Isang babaeng pinaglihiman ko ng lahat. Si Adele. Pinagmasdan niya ako. Galit siya sa akin. Tinapos ko ang tugtog ko at pagsasayaw at kaagad akong bumaba ng stage para puntahan si Adele. Pero nasa labas na siya at nagmamadaling sumakay ng taxi. Wala akong nagawa, kundi tanawin na lamang siyang papalayo sakay ng taxi. Kinabukasan sinubukan ko pa siyang tawagan at i-chat pero wala na talaga. Nakablock na ako sa FB at sa lahat ng contacts niya. Hindi ko na siya mahanap pa at umalis na rin siya sa boarding house na tinutuluyan niya. Magmula noon, nagdesisyon na akong tumigil na sa pagtatrabaho sa bar. At dahil sapat na rin naman ang ipon ko para makapagtapos, dahil 1 taon na lamang naman at gagraduate na ako sa kurso ko. Nagkaroon na rin ako ng oras para dalawin si Tito sa bahay nila sa Las Piñas. At dito nagkausap kami at humingi ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa kanya.
Masayang masaya naman si Tita Rose nang makita ako at nagkaroon na rin siya ng maliit na tindahan. Yun daw perang ibinigay ko noong huli kaming magkita, ipinuhunan niya. Naghanap ako ng matitirahan at nag-focus ako sa aking pag-aaral hanggang makapagtapos. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa at saya na aking naramdaman. Nagtuloy ako at makalipas ang 1 taon, nakasampa na rin ako ng barko. Hindi na ako naghanap pa ng makakasama sa buhay. Hindi ako nag-asawa dahil si Adele lang ang laman ng puso ko at hindi ko siya kayang palitan. Ang lahat ng kinikita ko sa magulang ko ibinibigay at tumutulong ako kay Tita Rose kagaya ng ipinangako ko sa kanya noon. After 3 years ng babasampa sa barko, naisipan kong magbakasyon ng medyo mahaba-haba. Naisipan ko rin puntahan ang mga magulang ko sa probinsya. Umuwi ako. Malaki na rin ang pagbabago. Yung mga kalsada ay lumapad at gumanda. Yung dati naming plaza ay may mga fast foods at convenience store na rin sa paligid. Sumakay ako ng tricycle papunta sa barangay namin hanggang terminal lamang kasi sa bayan ang bus na nasakyan ko mula sa airport ng probinsya. Mabuti at tanda ko pa ang address namin at yung tindahan ni Aling May na palatandaan na mabuti na lang at hanggang ngayon bukas pa. At dito naghihintay ang nanay at mga kapatid ko dahil alam nilang darating ako. Masayang masaya kami lahat at matagal din bago kami muling nagkita. Halos maiyak ako sa tuwa nang makita ko ang mga kapatid at mga magulang ko. At lalo naman akong natuwa nang makita ang malaking bahay na ipinagawa ng nanay at tatay ko mula sa mga ipinapadala kong pera sa kanila. Hanggang nagsalita ang kapatid ko na sumusunod sa akin. Kuya, tamang-tama pala ang dating mo, may reunion pala yung batch nyo noong elementary at mamayang gabi yon. Makakapunta ka. Naisip ko na pumunta at wala rin akong gagawin at para makita ko rin lahat ng mga classmates ko na pupunta. Medyo nalito ako ng dating sa school dahil marami na sila. At nang pagpasok ko nga sa gate at napatingin sila lahat sa akin. Uy, si Ron, dumating. Sigaw ng isa kong kaklase na gulat dahil hindi naman nila inaasahan ang pagdating ko. Nabigla lahat sila sa akin pero maya-maya ako ang nabigla nang may babaeng lumapit sa akin. Hindi ka man lang nagpasabi na darating ka? Si Adele na nasa kanan ko at napalingon ako at tumambad sa akin ang maganda niyang mga ngiti. Halos hindi ako makapagsalita pero nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap uli. Ayoko na sana makita ka pa uli pero andito ka na kaya wala na akong magagawa. Nakangiting biro ni Adele. Kagad naman akong nagpaliwanag. Matagal kitang hinanap pero ayaw mo talaga magpakita. Siyempre, nasaktan ako. Sagot naman niya. Kaya sabi ko, I'm sorry Adele, patawarin mo ko sa nagawa ko. Pero mahal na mahal talaga kita. Isa na palang teacher si Adele at dito niya napiling magturo sa aming eskwelahan. At hindi na siya naghanap pa ng mapangasawa. Nagbaka sakali siya na darating pa ako. Siguro nga, para talaga siya sa akin. Makalipas ang ilang araw ay nagpunta kami ng mga magulang ko sa bahay nila at hihiningi ko ang mga kamay niya sa kanyang mga magulang. Matapos ang ilang buwan, ay itinakda ang kasal naming dalawa. Sa ngayon, Kuya Roms, ay may anak na kami ni Adele. Masayang masaya kami. Tuloy pa rin ako sa pagbabarko ko. Maraming salamat. Ron, Dumaguete City.